Naghahanap pa kayo ng maibebenta ngayong summer? Naku, tara, wala na patumpik-tumpik pa. Dahil ngayong araw na ito ay gagawa tayo ng napakasarap na cheese bar. Tara, simulan na natin. So, meron tayo ditong softened butter, 100 grams na kakailanganin natin dito. So, ito ay ikikream lang muna natin for 1 minute. Next, ay maglalagay tayo dito ng 3/4 cup ng washed sugar. O kahit white sugar, okay na naman din yun. Pero paunti-unti lang. Next, 2 medium eggs. Yan. At kapag naging fluffy na nakatulad nito, 1 teaspoon ng vanilla essence. 1 can or 390 grams ng condensed milk. Again, haluin natin. Dito na ako maglalagay ng all-purpose flour, 2 cups. Half teaspoon ng baking powder. Half cup ng powdered milk. Again, haluin natin. At nga pala, bawat lagay ko ng mga ingredients dito ay kailangan talaga na well-blend yan lahat. At huwag kalimutan na i-scrape yung pinakagilid ng bowl para naman talagang halong-halo. At ang consistency nga pala ng ating mixture ay kailangan talaga ng malapot na katulad nito. Next, ang ating last ingredients, meron ako ditong 190 grams ng cheddar cheese. So, 3/4 lang yung aking nilagay dito. Kailangan ay kadkarin natin ito directly dito sa ating mixture. At yung natira ay huwag mo muna natin ilagay dahil ayan ang gagamitin natin ng pang-toppings. Meron ako ditong pan na may sukat na 8.5 by 11.5 inches. Naglagay na rin pala ako dito ng parchment paper dito sa ating pan. At kung wala naman kayo nito, pwede tayo magpahid ng room temperature na butter. Ayan, at after natin malapat ito, ay ikadkarin na natin ito directly, yung ating natirang cheese na ginamit kanina. At sa pag-bake naman ito, ay gumamit ako dito ng oven at na-preheat ko na ito ng 180 degrees Celsius for at least 15 minutes. Yes, mag-iintay lang muna tayo ng 15 minutes bago natin ito isalang. After 25 minutes, ay i-check na natin. Ayan. Medyo mamasa-masa pa siya. So, additional pang 5 minutes. At after total ng 30 minutes natin ito binibake, sa specific na pan na ginamit natin, ay hahanguin na natin. Okay na to. So, ito ay palamigin lang muna natin in room temperature. Ganda. Okay, so after natin ito mapalamig, ay hiwain na natin ito. At since na ito ay pabenta, syempre, ay ilalagay natin dito sa napakagandang plastic. Ano ba tawag dito? Basta yun. Nabili ko to online, napakaganda nito at napakasimple. At may kasama na siyang pantali na katulad niya ng ginagawa natin. At kung wala naman kayo nito, pwede tayo gumamit ng mga cellophane. At gupitin nyo na lang as per the size na kakasya dito sa ating cheese bar. Sa pagbenta naman ito o yung price no kung magkano nyo ito ibebenta ay depende na yan sa inyo kung magkano yung mga ingredients na nabili ninyo sa market. And now is done our pangnegosyo na cheese bar. Aba, syempre bago tayo magtikiman portion, ang tanong ni Mami Shirley, ilang piraso ang nagawa natin ngayon sa ating pangnegosyo recipe? Syempre, ang inyong sagot sa comment box section. Tara na guys! O, di ba? Pwede ito pang negosyo at napakadaling gawin na merienda natin. Wow!
Tara na guys, wala na po tumpig-tumpig pa. Kain po tayo. So proud. Pwede ko itong ibenta dito. Kain po tayo. Ang ganda oh. Grabe. Lambot. Ang creamy. Ang sarap. Wala akong masabi guys. Napakasarap. Kung gusto niyo, bawasan niyo pa ng konti ng 1/4 cup na sugar. Pero para sa akin, tama na to. Kasi nga, dessert, di ba? Matamis ang konti. Grabe. Tapos sa pinakaibabaw, crunchy siya. The best merienda. So, ayan po guys. Maraming pasalamat sa inyo lahat ng ating outro. Keep safe, be healthy, and be happy. Bye!